Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at nagwika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sinimulan natin noong Miyerkules ang panahon ng Kwaresma sa pagpapahid ng abo. At mula Miyerkules ating naririnig na may 3 gawain ngayong Kwaresma na ating pinapaigting. Ulitin ko po, pinapaigting, dahil hindi lang ito dapat tuwing Kwaresma ginagawa, kundi buong buhay natin. Ngunit lalo natin itong dinadagdagan at pinapaigting tuwing Kwaresma. Ang sakripisyo, ang kawanggawa, at pananalangin. Ginagawa naman natin ito dapat buong taon, buong buhay. Ngunit tuwing Kwaresma, lalo nating pinapaigting ang 3 bagay na ito. Nagsasakripisyo tayo, nagkakawanggawa tayo, at nagdarasal tayo. Sa Ebanghelyo at sa unang pagbasa, ang binibigyan diin ay ang pag-aayuno o pagsasakripisyo. Maraming dahilan, at hindi ko sasabihin na lahat dahil mahaba pa naman po ang Kwaresma. Isa lang ang bibigay kong dahilan para sa pagninilay natin, bakit ba tayo nagsasakripisyo gaya ng pag-aayuno? Simple lang po, upang tayo'y matulad kay Kristo, tumulad sa Panginoon. Kaya tayo nagsasakripisyo. Ngunit mga kapatid, may malalim na pakahulugan ang sabihing tularan si Kristo. Pasensya na po kayo kung sa mga unang araw at unang buwan ko, lagi nyo maririnig sa akin ng Quiapo. Unang Biyernes ngayon, at sa mga ganitong oras, buhos ang mga deboto ng Poong Nazareno. At marami sa kanila nagsasakripisyo. Napapanood nyo po siguro sa TV yung mga nagpoprosesyon, yung mga mamamasan, yung mga pumapanik at umahaplos. Sila'y nagsasakripisyo dahil buong akala nila ito'y paraan para tumulad kay Kristo, lalo na sa kanyang paghihirap. Ngunit lagi ko pong pinapaalala sa kanila, hindi yung paghihirap lamang ang tinutularan natin kay Kristo. Hindi yun ang talagang nais ng Panginoon. Tularan lang ang kanyang paghihirap. Ang paghihirap ay bunga ng mas malalim na dahilan. At ano yung dahilan pong yun? Pag-ibig. Kaya siya nahirapan dahil umibig siya sa atin. Kaya kung walang pag-ibig ang sakripisyo, wala po itong kabuluhan. Wala po itong biyaya. Kaya sabi ko po, tinutularan natin ang Panginoon kapag tayo nagsasakripisyo, at ang talagang tinutularan natin sa Kanya, hindi yung hirap, kung hindi higit sa lahat, yung pag-ibig. Kaya yun yung lagi kong pinapaalala sa kanila, masaktan man tayo, mahirapan man tayo, pumasan man tayo, magpapako man tayo, pero kung walang pag-ibig sa puso natin, hindi pa rin natin natularan ang Panginoon. Kaya nga po yung iba akala nila para tumulad,
Kaya nga halimbawa sa araw na ito, may mga ibang magsisimba sa Quiapo na nakadamit pa ng Nazareno. Meron pa nga ho itsurang Nazareno, mahaba ang buhok, may balbas, may koronang tinik. Pero hindi po yung ganoong pagtulad ang nais ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon, tularan higit sa lahat ang kanyang pagmamahal. At kung tayo'y nagsasakripisyo, ito'y dahil nagmamahal tayo. Kaya kung ngayong Kwaresma, ang sakripisyo natin, sabihin natin, hindi muna ako magkakape, hindi ako magsisigarilyo, hindi ako kakain ng karne. Pero mainit naman lagi ang ulo ninyo. Dahil doon, napagalitan nyo tuloy lahat ng kasama nyo sa bahay dahil hindi kayo nakakapagkape. Dahil hindi kayo nanonood muna ngayon ng teleserye yung paborito nyo bilang sakripisyo. Pero dahil doon, naging aburido kayo, nawala ang pagmamahal, sayang po ang sakripisyo. Sapagkat ang sakripisyo, tinutulungan tayong tularan ng Panginoon sa kanyang pagmamahal. Kaya nga sa unang pagbasa, sinabi sa atin, aanin ko ang inyong pag-aayuno kung alipusta nyo pa rin ang mga mahihirap. Aanin ko ang inyong pagsakripisyo kung nandaraya pa rin kayo. Aanin ko ang inyong pag-aalay kung hindi nagbabago ang inyong buhay. Sapagkat, gaya ng sabi ko nga po, ginagawa natin ang mga ito ngayong Kwaresma upang lalong maging katulad ni Jesus. At ano ang dapat natin lalong tularan kay Jesus? Ang kanyang pag-ibig. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, ito po yung ating pagdasal. Hindi lang madagdagan ng ating pagdarasal ngayong Kwaresma. Hindi lang madagdagan ang ating kawang-gawa ngayong Kwaresma. Hindi lang madagdagan ang ating pagsasakripisyo at pagdarasal ngayong Kwaresma. Kung hindi higit sa lahat, madagdagan ng ating pagmamahal, pagmamalasakit, at pagtulong sa ating kapwa at pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat sa ganitong paraan, mas lalo tayong nagiging katulad ni Jesus. Amen.